Atensyon sa lahat ng mga pensioner ng East at GIS. Kung ikaw ay isang senior citizen na naghihirap ngayong panahon na ito, pakinggan mo ito ng mabuti dahil may malaking balita na direktang nakakaapekto sa inyong buhay. Narinig mo na ba ang tungkol sa bagong isa Zero Living Support Aid na espesyal na inihanda para sa mga pensioner dito sa Pilipinas? Hindi ito biro. Hindi ito rumor. Ito ay isang aktwal na tulong pinansyal na maaaring maibigay sa mga karapat-dapat na miyembro ng IS at GIS at posibleng ikaw ay kabilang sa listahan. Maraming senior citizens ang hindi pa alam na mayroon silang karapatang mag-claim ng ganitong uri ng suporta. Kaya ngayon, bibigyan kita ng kumpleto at tama na impormasyon. Sino ang mga karapat-dapat? Ano ang mga kailangan mong requirements? At paano mismo mag-a-apply para hindi ka maiwanan? Huwag hayaang mawala sa ang pagkakataong ito dahil sa kakulangan ng impormasyon. Libo-libong pamilya ang maaaring makinabang basta't alam ang tamang hakbang. Ang lahat ng sagot ay nandito sa video na ito. Panoorin mo ito hanggang dulo para walang mapabayaan. Kung nakatulong ito sa iyo o sa iyong pamilya, pindutin ang like button ngayon at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay para malaman din nila. Mga kababayan, kung ikaw ay isa sa milyon-milyong pensioner ng ISIS o GSIS dito sa ating bansa, nandito ka sa tamang lugar sa tamang oras. Ngayon, pag-uusapan natin ang buo at malinaw ang isang bagay na talagang mahalaga para sa inyong kinabukasan. Ang Living Support Aid na espesyal na inihanda para sa mga senior citizen at pensioner ng Pilipinas. At bago pa man tayo magsimula, gusto kong sabihin sa inyo, huwag ninyong isasara ang video na ito ng maaga dahil ang bawat salitang aking sasabihin ay mailayuning tulungan kayo at ang inyong pamilya. Kaya manatili kayo at simulan na nating talakayin ang lahat. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan kung bakit kailangan ang ganitong uri ng tulong para sa ating mga pensioner ngayon. Hindi lihim sa sino man na ang buhay ngayon ay hindi na katulad ng dati. Ang presyo ng pagkain, gamot at iba pangunahing pangangailangan ay patuloy na tumataas. Ang 1 kilo ng bigas na dati ay abot kaya na ngayon ay nagastos na ng malaki. Ang mga gamot para sa alta press, diabetes at ibang sakit na karaniwan sa mga matatanda ay lalong nagiging mahal. At ang pinakamasaklap, maraming senior citizen ang nag-iisa na lang sa kanilang tahanan. Sa kanilang buwanang pensyon na minsan ay hindi na sapat para sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ito ang katotohanang kinakaharap ng ating mga lolo at lola, ng ating mga magulang at ng maraming miyembro ng ating lipunan na nagbigay ng buong buhay nila para sa trabaho at sa bansa. At ngayon na sila ay nasa katandaan na, nararapat lamang na makatanggap sila ng tulong na magbibigay sa kanila ng dignidad at kaginhawaan sa kanilang nalalabi pang mga araw. Kaya naman ang programang ito, ang isa Zero Living Support Aid ay hindi lamang isang numero. Ito ay isang simbolo ng pagkilala ng pamahalaan at ng ating mga institusyon sa mga taong nagbigay ng kanilang lakas at talento para sa ating bansa. Ngayon, pag-usapan natin ng mas malalim kung ano talaga ang Living Support Aid na ito at kung saan ito nanggagaling. Ang programang ito ay bahagi ng mas malawak na sistema ng social protection na layunin ng pamahalaan para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga matatanda at may kapansanan. Ang SC or Social Security System at ang GSIS or Government Service Insurance System ay dalawa sa pinakamahalagang institusyon ng ating bansa pagdating sa proteksyon ng mga manggagawa. Pareho sa pribado at sa pampublikong sektor, ang AC ay nagsisilbi sa mga manggagawa sa pribadong sektor, mga self-employed at mga overseas Filipino workers. Habang ang GSIS naman ay para sa mga kawani ng pamahalaan. Pareho silang nagbibigay ng pensyon at iba't ibang benepisyo sa kanilang mga miyembro pagdating ng panahon ng pagreretiro. Ngunit higit pa sa simpleng pensyon ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang Living Support Aid ay isang espesyal na anyo ng tulong na naglalayong dagdagan ang kakayahan ng mga pensioner na harapin ang pangaraw-araw na gastos lalo na sa panahon ng inflation at ekonomikong kahirapan. Ang halagang
1-0 ay maaaring mukhang maliit para sa iba, ngunit para sa isang senior citizen na namumuhay ng payak, ito ay napakalaking tulong. Ito ang katumbas ng ilang linggo ng pagkain ng ilang buwang gamot o ng bayad sa kuryente at tubig. At kung ito ay regular na matatanggap, ang epekto nito sa kalidad ng buhay ng ating mga matatanda ay talagang kapansin-pansin. Pero siyempre, ang pinakamalaking tanong na nasa isip ng lahat ngayon ay ito. Sino ba talaga ang karapat-dapat sa tulong na ito? At paano malalaman kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay kabilang sa mga maaaring makinabang? Una, kailangan mong maging miyembro ng ISETH or GIS na nasa katayuan ng pagiging pensioner na. Nangangahulugan ito na ikaw ay dapat na nakaretire na at regular na tumatanggap ng iyong buwanang pensyon mula sa alinman sa dalawang institusyong ito. Hindi ito para sa mga miyembro na hindi pa nagre-retiro o sa mga nasa aktibong trabaho pa. Ito ay espesyal para sa mga taong dumaan na sa proseso ng pagreretiro at ngayon ay nasa yugtunan ng kanilang buhay na nangangailangan ng dagdag na suporta. Pangalawa, mahalaga rin ang edad. Ang mga senior citizen na may edad 70 pataas ay kadalasang nasa unahan ng listahan pagdating sa mga ganitong uri ng benepisyo. Gayunpaman, depende sa mga partikular na patakaran at kondisyon ng programa. Maaari rin na ang mga pensyoner na mas bata pa ay maging karapat-dapat, lalo na kung may kasamang kondisyon ng kalusugan o kapansanan. Pangatlo, ang katayuan ng pinansyal ay isa ring mahalagang salik. Ang programang ito ay pangunahing naglalayong tulungan ang mga pensyoner na nasa mas mababa o gitna na antas ng ekonomiya at hindi para sa mga may mataas na kita o malalaking benepisyo mula sa kanilang pensyon. Ang layunin ay tiyakin na ang mga pinakanangailangan ay ang matatanggap ng pinakamataas na tulong. Ngayon, pag-usapan naman natin ang proseso ng pag-apply. Maraming tao ang natatakot o naaabala sa ideya ng pag-apply para sa mga ganitong benepisyo dahil iniisip nila na ito ay mahirap at napakaraming papeles. Ngunit nandito ako para sabihin sa inyo, huwag kayong panghinaan ng loob. Ang proseso ay mas simple kaysa sa iniisip ninyo at ang pinakamahalagang bagay ay ang pagiging handa at organisado sa inyong mga dokumento. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang pagbisita sa pinakamalapit na branch ng ISETH o GSIS sa inyong lugar. Doon kayo makakakuha ng pinakatumpak at pinaka-updated na impormasyon tungkol sa programa kasama na ang listahan ng mga kailangan ninyo. Dokumento at ang eksaktong proseso ng pag-apply. Mahalaga ito dahil ang mga patakaran at proseso ay maaaring mag-iba-iba depende sa lugar at sa partikular na sitwasyon ng bawat aplikante. Sa pangkalahatan, ang mga dokumentong karaniwang kailangan ay kinabibilangan ng inyong valid government-issued GI na maaaring ang inyong ISETH o GSISID mismo o kaya ay ang inyong PhilHealth passport o driver's license. Kailangan din ang inyong birth certificate o anumang dokumento na nagpapatunay ng inyong edad, lalo na kung kayo ay pumapasok sa kategorya ng senior citizen. Ang inyong pension voucher o anumang opisyal na patunay na kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng pensyon mula sa ISETH o GSIS ay mahalaga rin. Bukod pa rito, maaaring hilingin din ang inyong latest na utility bill o anumang dokumento na nagpapakita ng inyong kasalukuyang address, pati na ang inyong bank account information kung saan direktang padadalhan ang tulong pinansyal. Ang sistema ng direktang deposito ay ginawa para mas mabilis at mas ligtas na makatanggap ang mga benepisyaro ng kanilang tulong nang hindi na kailangang pumila o pumunta pa sa opisina. Para kuning ito, isang bagay na gusto kong bigyang diin ay ang kahalagahan ng pagiging maingat at mapanuri sa impormasyon. Sa panahon ngayon ng social media at mabilis na pagpapakalat ng balita, maraming maling impormasyon ang kalat sa internet. Mayroong mga individual at grupo na sinasamantala ang mga matatanda sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagbibigay ng tulong ngunit sa katunayan ay nandaraya. Kaya naman palagi ninyong tandaan, huwag magbigay ng personal na impormasyon, lalo na ang inyong account numbers at passwords sa sinumang hindi opisyal na kinatawal ng ISETH o GSIS. Ang lahat ng opisyal na komunikasyon mula sa ISETH
at GIS ay dumadaan sa kanilang mga opisyal na channel, ang kanilang mga website, opisyal na opisina at mga kinatawang may tamang credential at kung may lumapit sa inyo na nag-aalok ng tulong na tila masyadong maganda para maging totoo, mag-ingat kayo at i-verify muna sa pinakamalapit na opisyal na opisina bago gumawa ng anumang hakbang. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang aspeto ng paksang ito at ito ay ang kahalagahan ng pakikilahok ng pamilya sa prosesong ito. Maraming beses ang ating mga lolo at lola o mga magulang ay nahihirapang mag-navigate sa mga proseso ng gobyerno dahil sa edad o sa kalagayan ng kanilang kalusugan. Dito pumapasok ang papel ng pamilya bilang isang mahalagang suporta. At gabay. Kung mayroon kang kamag-anak na pensioner, maging ito ay iyong ama, ina, lolo, lola o kahit sinong mas matandang miyembro ng pamilya aktibong tumulong sa kanila. Samahan sila sa TSEC o GSIS office. Tulungan silang kolektahin ang mga kailangang dokumento. Siguraduhin na iintindihan nila ang proseso at ang kanilang mga karapatan. Ang iyong tulong ay maaaring mangahulugang malaking pagbabago sa kanilang buhay. At para sa mga senior citizen na nanonood nito ng mag-isa, huwag mahiyang humingi ng tulong. Ang inyong mga anak, apo o kahit ang inyong mga kapitbahay ay maaaring handang tumulong sa inyo. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay katalinuhan at ang pagtanggap ng tulong na para sa inyo ay hindi dapat ikahiya. Ito ay inyong karapatan na inyong pinagsikapan sa maraming taon ng trabaho at kontribusyon. Habang patuloy tayong nagpapatakbo ng ating buhay, mahalagang maunawaan rin ang mas malawak na konteksto ng mga programang tulad nito. Ang Living Support Aid ay bahagi ng mas malaking sistema ng social protection na patuloy na pinapaunlad ng pamahalaan. Sa mga nakaraang taon, maraming pagbabago at pagpapabuti ang ginawa sa mga benepisyo ng ISIS at GIS. Kasama na ang mga pagtaas sa halaga ng pensyon, ang pagdaragdag ng mga bagong benepisyo at ang pagpapabuti ng sistema ng pagbibigay ng tulong. Ito ay resulta ng patuloy na pakikinig ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng ating mga pensioner at ng pangako na ang mga taong nagbigay ng kanilang pinakamahusay na taon para sa bansa ay hindi mabibigo sa kanilang katandaan at ito ay isang proseso na patuloy na nagbabago at nagpapabuti. Kaya naman mahalaga na lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita at patakaran ng ISIS at GIS. Ang pinakamadaling paraan para manatiling updated ay ang pag-subscribe sa opisyal na mga social media account ng ISIS at GIS, pagbisita sa kanilang mga website at pakikinig sa mga opisyal na ano. At syempre ang panonood ng mga channel tulad ng ito na nagbibigay ng tumpak at kapakipakinabang na impormasyon para sa aming komunidad. Bago natin tapusin ang video na ito, nais ko ring pag-usapan ang isang bagay na malalim na nakakaapekto sa puso. Ang kahalagahan ng dignidad ng ating mga matatanda. Sa ating kultura bilang mga Pilipino, ang paggalang at pag-aalaga sa mga matatanda ay isang mahalagang halaga na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang ating mga lolo at lola ang ating mga magulang. Sila ang bumuo ng pundasyon ng ating mga pamilya at ng ating bansa. Ang bawat pensioner na nanonood nito ngayon ay kumakatawan sa isang buhay na puno ng pagsisikap, sakripisyo at dedikasyon. Sila ang mga guro na nagturo sa ating mga anak. Ang mga manggagawa na nagpatakbo ng ating ekonomiya. Ang mga sundalo na nagprotekta sa ating bansa, ang mga magsasaka na nagpakain sa ating mga pamilya at ngayon na sila ay nasa yugtunan ng kanilang buhay na nangangailangan ng pahinga at suporta. Ang pinakamaliit na magagawa natin ay tiyakin na nakatanggap sila ng lahat ng tulong na para sa kanila. Ang Living Support Aid ay higit pa sa isang halagang pera. Ito ay isang mensahe na sinasabi, nakikita namin kayo. Kinikilala namin ang inyong mga kontribusyon at kami ay nandito para suportahan kayo. At bilang mga miyembro ng isang komunidad, responsibilidad din nating tiyakin na ang lahat ng karapat-dapat ay nakakaalam at nakakatanggap ng tulong na ito. Kaya naman mga kababayan, ang aking hiling sa inyo ay ito.
Ibahagi ang video na ito sa lahat ng inyong mga kakilala na pensioner ng SGs. Ipadala ito sa inyong mga grupong chat sa Facebook, Viber at WhatsApp. Ipakita ito sa inyong mga lolo at lola, sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapitbahay na matatanda. Dahil sa bawat pagbabahagi, posibleng may isang senior citizen na matutulungan at mababago ang kanilang buhay. At sa aming mga pensioner na nanonood nito, huwag ninyong ipagpaliban ang pag-verify ng inyong eligibilidad. Pumunta sa pinakamalapit na ISETS o GSIS branch. Magdala ng inyong mga dokumento at simulan ang proseso. Ang tulong ay nandyan para sa inyo. Ang kailangan lang ay ang unang hakbang gagawin ninyo. Salamat sa inyong panonood at tandaan, kayo ay karapat-dapat sa pinakamahusay. Dahil ang buhay na inyong ibinigay para sa pagtatrabaho at sa inyong pamilya ay nagbunga ng isang bagay na walang sinuman ang makakaagaw sa inyo. Ang dignidad, ang dangal at ang karapatang mabuhay ng may kaginhawaan sa inyong katandaan. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo o sa inyong pamilya, pindutin ang like button, mag-subscribe at i-share para mas marami pang Pilipino ang makinabang. Hanggang sa susunod na video!